ng pagpapakain sa 5,000. Ganito po ang nasasahad dito. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilan ang puok na ito? Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-pirasyon niya ang tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog, tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakul ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ito po ang nilalaman ng pagpapakain sa 5,000 ng ating Panginoong Jesus. Hingin po natin kay Kuya Ben kung anong reflection niya sa kabanatang ito. Muli po, magandang gabi sa lahat po mga tagapakinig. Hayaan po natin baybayin ang 4 na punto na ibig pong iparating sa atin ng mabuting balita. Una po, ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagiging maawain. Pangalawa, pagpapita ng kanyang malasakit sa mga taong tagasunod. Pangatlo, tanda ng isang tunay na mabuting pastol o mabuting pamumuno. At ang pang-4, ang himala ng bahaginan at pagbabahagi. Ito pong 4 na puntong ito ang nakapaloob dito po sa ating binasa ngayong gabi. Unahin po natin, bakit tinawag po natin sa unang punto ang maawaing Diyos? Kung babasahin po natin at babalikan, makikita po natin doon sa 14 na verse. Paglansad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Dito pa lamang po ay makikita na natin na nagpapakita ang Diyos na hindi niya kayang tiisin ang nakikita niyang kahirapan, ang nakikita niyang paghihirap ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Marahil sa nagaganap ngayon sa ating mundo, sa mga nagaganap sa atin ngayon na pagbaha, paglindol, at maraming sakuna, marahil ang Diyos ay sadyang naliligalig at naaawa sa mga nagiging karanasan ng kanyang minamahal na sangkatauhan. Dito po, ang pinakitang ito ng ating Panginoon, magtiwala ka lang, ibigay mo rin lang ang iyong sarili, sumunod ka lamang sa Kanya, at ang Kanyang habag at ang Kanyang awa ay iyong madarama. Sa 2 punto, makikita niyo rin dito ang malasakit niya sa mga tao. Ano po ba yung uri ng malasakit?
Nakita niya kasi ang lalayo pa ng nayon, gutom na. Kinakailangan pa ba maglakbay papunta sa nayon? Kinakailangan pa bang ang mga taong ito na naghirap ng sumunod sa kanya ay pabalikin pa at maghanap ng kanilang makakain? Ipinakita ulit dito ng ating Panginoon, hindi kinakailangan na maghirap ang kanyang bayan, na magdusa ang kanyang minamahal na sambayanan. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, siya ang nagsabi na at kusang loob na pagkalooban ng pagkain ang bawat isa. Subalit, saan kaya kumuha? Yun po ang ikatlong punto. Kaya makikita po natin sa ikatlong punto, tanda ng isang tunay na mabuting pastol at isang tunay na namumuno, yung kanya pong pagkalinga sa kanyang nasasakupan, sa kanyang mga tagasunod, ay mararamdaman natin na naroroon, kapiling natin si Jesus, habang siya ay ating sinusundan, habang tayo ay naroon sa kanya, ay naroon din ang kanyang presensya at hindi niya tayo pababayaan bilang isang mabuting pastol. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang ating Panginoon ay lagi nating kasama sapagkat ipinakikita niya isang mabuting pastol at isang malaking tanda ng isang mabuting namumuno. Ang pang-apat po ay tungkol doon sa himala. Kasi ito yung mga pinagtatalunan. Alam niyo po, kaugalian talaga nung araw ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Sa bawat paglalakbay, lalo na po sa malalayong lugar, lagi po daw yung may mga baon silang tinapay, may baon na isda, na sa kanilang patutunguhan, hindi sila mauubusan ng kanilang kakainin. Sa pagsunod kay Jesus, makikita po natin na hindi basta ang himalang ginawa dito ng ating Panginoon. Mayroong pong malalim na himala na naganap dito. Ano po yung malalim na himala? Unang-una, hindi po basta pinarami lang ni Jesus yung kanilang pagbabahaginan, kundi yung binuksan ang kanilang puso at pagmamahal sa kapwa. Binuksan ang kanilang isipan na mabubuhay ang kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi. Paano po nangyari? Nung magsimulang mamahagi na ng pagkain ang mga alagad, lahat pong naroon sa kapaligiran ay naglalabas din ng pagkain nila. So, sobra-sobra ang lalabas sa pagkain. Hindi lamang yung himala ng pagpaparami ng pagkain, kundi yung himala ng pagbabahaginan na kung mangyayari dito sa bansang Pilipinas, sana napakarami pong mga Pilipino na hindi naghihirap ngayon. Mag-ikot po tayo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa ngayon, napakarami tayong mga kababayan na nahihirapan, hindi makabangon sa kanilang kalalagayan. Patuloy na nagugutom, patuloy na hindi nila nakakamit ang katarungan, patuloy na sila ay nasa isang tabi lamang, at yung mayayaman ay napakarami na hindi marunong magbahagi ng kanilang kayamanan. Marahil kung sa ating pong mga panalangin, kung hihingi natin sa ating Diyos na mabuksan din ang isipan, mabuksan ang puso at kalooban ng sambayanang mayayaman, wala pong mahirap sa Pilipinas sapagkat napakayaman na bansa ang ating pong bayang ito, ang bayang Pilipinas. Sa pagpipira-piraso, sa pagbibigay ng iba, kung ano ang nasa iyo, kaya mong ibigay sa mahirap na ito, makatatawid ng gutom, makapagbibigay ka sa isang taong nagugutom at magagawa niya na siya ay magpatuloy sa daigdig na ito na maramdaman ang hindi lamang ang pag-ibig mo, kundi ang pag-ibig ng Diyos na ginagawa kang kasangkapan na maibigay sa iyong kapwa. Alam po ninyo sa kasaysayan ng Korea, napanood ko yung dokumentary nito, ang Korea ay isang mahirap na bansa. Pagkatapos ng digmaan, mahirap na bansa. Pero dahilan sa kanilang pagtutulungan, dahilan sa kanilang pagbabahaginan, ang Korea noon ay pinakamahirap na bansa. Ngayon, ikalawa sa pinakamayaman na bansa sa Asia. Bakit po? Sabi nga natin, dahilan sa pakikiisa, pagtutulungan,
pagbabahaginan ng sambayanan. Sa ikalawang pagkakataon, naghirap sila. Pero ang mga tao, kanya-kanyang bunot ng kanilang mga itinatagong kayamanan, pinagsama-sama at nakabangon ng Korea. Kailan po tayo kaya mga Pilipino? Sinasabi natin, naghihirap tayo. Tayo pa naman ang nag-iisang Kristiyano bansa.